Salmo 51, 1 pa sa 5. Ang pulong nagingon, O Diyos, kaluhi intawon ako tungod sa gugma mong walay paglupad. Papasa ang akong mga sala tungod sa dako mong kaluoy. Ugasi ako sa tanan kong pagkadautan, ug hinluoy ako sa akong sala. Ilag ko ang akong kalapasan, ug gibatik ko kanunay ang akong mga sala. Nakasala ako kanimo lamang, ug nakabuhat og butang nga iisip mong dautan. Sa gusto ka sa imong paghukom o pagsilot kanako. Ipakita mo ang imong pagkamatarong. Dautan ako, sukad ako mahimugso, o makasasala, sukad ako ipanamkon. Yalang so magampot ta. Labing gamhanan ng langit ng mga Ginoo na nasa langit, dalay kong Ginoo tungod sa among kamayo Ginoo, sa among kagsatag sa kinabuhi. Ug nagapasalamat kami Ginoo tungod sa imong grasya, kaluoy ug gugma nga kanulay ginabubuo ka namo Ginoo sa among kabuntagon Ginoo. Kami nagapasalamat nga gitagaan mo kami Ginoo kanang opportunity nga makasimba sa imong Ginoo karon nga adlaw Ginoo, ug kami Ginoo nagampo sa imuha nga ikaw Ginoo pagauban ka namo karon nga buntag ug hinaot Ginoo ang matag sa Ginoo ka masinto Ginoo ang mga kasing-kasing sa pagpamino sa imong pulong ug mahatag ka namo paghimaya anayan sa imong Ginoo sa among mga kauban na wala dili kami nagampo giyahan mo sila Ginoo ug hinaot karon nga buntag ang imong ginalan mo mapasitutan sa tanan Ginoo. Sa magapalayon kami Lord, among ginatugyan ang pagsutag sa kaugalingon sa imo kanang ginampo sa among pangalan ng Kristo Jesus among personal nga manluluwas. Amen. Okay, maayong buntag pag-usap sa tanan. Okay, so before ta magsugod, kinahanglan ako ang sa nga magbingi sa ako ang kabay, kumustahay, mahiyumay. Okay, so salamat sa Ginoo nga nagkahiusan na sa karong adlaw sa patay kanang niya. So before ta magsugod, alam ko'y basahon diri sa Gipadayag 15, versikulo 3 hanggang 4. Nag-awit sila sa awit ni Moises ang suluduo sa Dios ug sa awit sa nating kanero. Ginoong Dios nga labing gamhanan, pagkakahigulungan sa imong mga buhat. Hari sa tanang kanasuran, matarong ug matuod kayo ng imong mga paagi. Kinsabay dili mahadlok kanimo Ginoo. Kinsabay magdumili pagdaig sa imong paggagamhanan. Ikaw lamang ang balaan, muduol ug mosimba kanimo ang tanang kanasuran, kay nakita sa tanan ang matarong mong mga buhat. So, okay. Karon, watay laing buhaton kundi awitan. Atong i-grab ang pribilehiyo nga makakanta, makadaig na sa buhay ng Dios. So, ato siyang daigon. Savior, Redeemer, defend me from the
Ayong buntag. Morning. O kaya announcement ka mo. O salamat kayo sa kanano. Ingon man sa akong mga naong na akong nakita no, mga sir, mga kanser, o bukang. O ingon man sa asawa ni Libert, ay butamang. O sa tanan, sa Jamsi Family ito rin Balay no, may buntag sa tanan, kukuha ng mga din karon. Ang una is prayer meeting. Wala ko atong Bernes kay tungod lagi sa kulian. Ang ilan kayo dito sa bukid. O wala ko makaani tungod sa panahon. O nagpapasatanan, wala ko ko'y importante yun kayo inidilaan yung buhat o nahungan ang magbubuhat na lapit ng ngipit. O ito nga, wala yun ko makaani sa iyo atong Bernes. O salamat sa Ginoo na bisan wala ko makaani. Ang Ginoo kanunay yung nagbuhat sa usa ka tawo. O aduna siya commitment diha sa Ginoo. O ang importante yun sa tao, ang paglawas nga naapit may ang kabastok, ang tanang nga grasya nga iyan-ihatag sa matag adlaw na o salamat kaya ng tanan no, hindi ko makaistorya sa mga kikuha na itong prayer meeting kay wala na ito dinero. Salamat kayo sa nag-ani at itong panahon na kay kanang itong prayer meeting o sana sa kanang kusok sa mata Christian nga adun na gyoy panahon sa pag-aktiman o paghatag o importante sa kapalaang espiritu nga nasa itong kagalingon nga mao ginay gihimo sa Ginoo diha sa itong kagalingon haron nakita matinud-anon sa iyang bitaw mga buhaton sa kalibutan kinahanglan gyud nga kanato binang importante nga buhaton o kanara o lain pa o sa sunod Sunday service ito plaktakan no ang Ginoo salamat sa tanan nga aniya karon ilagi palabi ang pagsimba kaysa mga buhat sa atong kagalingon kay hibalo naman ta sa atong mga patagusan nato. Aduna gyoy mga gibuhaton bisag adlaw Domingo. Nahibalo naman ta nga adlaw Domingo di man ginaato ta pero ang iba ni buhat pa man yun. Pero akong gipasalamatan ang tanan nga ilagi yung itagaan og higayon ang adlaw Domingo haron atong pasalamatan, atong pagdaygon ang atong buhi nga Dios tungod sa iyang nahimo sa atong kagalingon sa matag semana. Importante na gyud ang dihatag sa Ginoo nga kusog, ang kusog na to, o ang matakadlaw na yan ihatag na kaayuhan sa itong ginabuhi. Mao na importante ang atong pasalamatan. O, salamat sa tanan nga niya karon. Sunod, please, means, sa maintain sa discipleship din, sa discipleship. Adunay, tulo ka mga kuan ani, dunay tulo. Ang una, ang main, o ang main ani, ang kanang mga yang ani murag continue sila ani ang yang ani uya ang pamilya ani murag adunay kuan ani preaching class na mahitabo pero wala ni mapilmi kay tungod sa dunay mga kapulian nga wala di kay makatabong ang mga kanang mga kanabitang mga pamilya na kinahanglan yung pamilya una nga dili ni pirmi tungod kay amatag family ani main ani dunay mga tagsa-tagsa nga may trabaho nga importante gyud ila nga atinan muna dili pirmi makakuan og sa family women nga sa mga gorgeous po pa nila pero minti na sila nagsugod na sila alas 3 sa hapon sa Wednesday o mahuman sila alas 9 o ang young men alas 3, paingon sa alas 6, mawala gihapon yung adlaw. Mawala gihapon yung adlaw. O ang mga yang ni, yang umin, karong alauna man siguro, alauna, bumat sa simba, paingon sa alas 3. O ang
ikaduha ni nga nagdala ni sa iyang ning murag si Ani ang primero murag si Regit ang ikaduha. Ang kini nga kani nga discipleship importante sa ni sa matag isa no nga makatambong gyud ani daghan kayong mga nga gihatag sa mga sa matag isa nga kinahanglan gyud nga aduna sila ning mga kapunduka kay matag isa nila magpinasikay dili kay ingon nga mag-inawayay mag-inibakay kinahanglan aning maong schedule nga naa gyud mo ani kay duna gyud pagtubo ninyo diha sa spiritual life sa espiritu nga bahin sa inyong kinabuhi kay mas lami gyud kung may kauban nimo ang imong isika matutuo sa pag-ampo sa daghan mo nga mag-ampo kay sa usara lisod ang usara kay sa kamay ra kay ang kinahanglan mo gyud daghan kay makita mo gud sa Ginoo nga daghan niyang mga anak nga nagtuo nga siya gyud ang Ginoo sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi kay kung wala gyud nang Ginoo sa kinabuhi nga ito wala gyud kinahanglan nga kini nga disciple ug kinsa man gali ang wala pa makaatin kung wala pinanahalo nga makita kung kinsa ang mga leader kung wala ninyo kay haron ato mo dito magpasakop ng ikan sa amin sa mga pamilya at sa pamilya nga kaya inana mo sunod Jamsi Malay-Balay Facebook page no himo maning Jamsi Malay-Balay Facebook page no tungod sa mga mahibalo nga kinahanglan gyud nga mahibalaan sa matag isa kay ang kitagong tanan karon puro nata ibutang na nato puro na kita naulipon sa cellphone mao na nga matag isa nato kay balo magdani matag isa kawas lang ako kay di ko kabalo kinahanglan gyud nga kanang disciple kanang Facebook page kayo bilang makita kay Nadia mga paibalos ko pastor mga leader sa simbahan nahibalan nila din na o duna pa yung mga dunay pagbati at nilay ang atong preaching of the Domingo inyong mabati kung hindi mo magkasimba tanaw lang mo sa atong Facebook page na naalat yan yung makita at nilay pa na pero mas importante yun na ako matanong ka na panahon na karon atong mahimamat ang tanan sa ayan. So ano lang, sunod baptism. Wala pa ni. Ato lang pastor ani mo'y magpahibalo ani kay one man. Ira dunay mga sa ni sunod sa panahon. Next kids Sunday school. Sa kada Domingo sa pagtindog diri balik-balik ang pag-encourage sa mga ginikanan haron paghatag og maayong yung pagtulungan sa mga bata. Ihatag nato ang maayong pagtulungan sa mga bata sa balay-balangdaan. Dili nato pamation ang mga bata nga kana bitaw sige tag pamalikas, panlipat. Lang ato yung ihatag sa atong mga anak ang sakto yun spiritual life yun kabahin sa kinabuhi kaya ng mga dili kay nagtudlong tag maayong kamatasan sa itong anak kaya nagsige kaway ang tiyayong di na maayo. Kinahanglan nga ipalutaw ang Kristohanon pagigugma sa mga isa ipalutaw ang gugma aron ang kita sa mga bata doon na yung kaayuhan nga mahirap nakita man nila nga si Papa at si Mama nagningalay nga nagtudlong sila kayo sa Kristohanon bahin sa mga kinabuhi o inanaman o ang atong karoon ang atong karoon teacher, mao si Mabi. Kanang butaga mo yung teacher ani. Kung ang kanang teacher karon mo na siya mo puno. Kung unsa may gitulot ng ginikanan dito sa mga pagdalino. Kung anila kadtong mga espirituhanong bahin, nagtisok diha sa una-una nga patanong una-una sa itong anak kung kanang tunan sa teacher o sa simbahan. Kung sa mga anak. Aron na itong mga anak mo dako. Nga puno sa panalangin, puno sa pamatasan, nagdili kito pasaway sa kanabidang ng kalibot. Kay kung dili natutunan itong mga bata, may sama sila ang karon yan nagkakaw na sa
dili gyud maayong ehemplo sa pamilya. Kinahanglan ang mga bata matag ginikanan, kinahanglan gyud atong tudloan ug maayong pamatasan ng pinangan. Kaya haron sila mo dako, ya puno sa grasya ug ikaw kung ginikanan di ka maunawan. Kay gikinahanglan mo imong anak ug puno sa kalipay ang imong kinabuhi kay ang imong anak dunang may Kristo ha, Kristo sila kasing. Next. Church offering. Oh, mao ni kay Prayer Sunday of naman ang nagaroon, kinahanglan na doon na kayo panani o ang health fund, mission fund,
unsay gibuhat ni Jesus. So sa Matthew 5 karon, no, which is mo atong series karon, and for the coming Sundays to come, is na siya ang chapter 5 is under sa ministry ni Jesus sa word. No, chapter 5 paingon sa chapter 7. Under na siya sa ministry of the word. The ministry of preaching and the ministry of teaching. So kung inyong tanawon sa inyong Bible karon, ang chapter 5 paingon sa chapter 7, puros lagit na siya teaching. Puros lagit siya preaching. Puros lagit siya pagtudlo ni Jesus sa iyahang mga tinun-an, no? Tungod kay kani nga mga chapters is the chapters nga gi-expand ni Jesus unsay pasabot sa iyahang teaching and preaching. So ang chapter 5 paingon sa 7 is just the expansion and the emphasis, no, regarding sa iyang ministry sa preaching and teaching. So pasabot lang is that mao'y zoom in kung tanaw na to sa end verse sa chapter 4 ang katong ministry of teaching. Ang kanang chapter 5 paingon sa chapter 7 is mauna siya ang detalye sa mga ginatudlo niya sa iyahang mga tinun-an. No? Detalye, specific, ang zoom in sa iyahang mga teaching sa mga disciples. So, let us open our Bible in chapter 5 in Matthew. Chapter 5 verses 1 to 12. Akong pagkabasahon diri, kagingon ang pulong sa Dios. Sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, mitunga siya sa bungtod ug milingkod didto. Unya mialirong kaniya ang iyang mga tinun-an ug gitudluan niya sila niining mosunod. Bulahan ang niila nga sila kabus sa mga butang nga espirituhanon kay maangkon nila ang paghari sa Dios. Bulahan ang nagsubo kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaubsanon kay maila ang tibuok yuta. Bulahan kadtong naningkamot pagtuman sa kabubuton sa Dios kay tagbawon niya sila. Bulahan ang maluluyon kay kaluyan sila sa Dios. Bulahan ang putli o kasikasing kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot nga managdain ang katawan kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios kay mahisakop sila sa paghari sa Dios. Bulahan kamo kung biay-biayon o daog-daugon sa mga tao o butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa inyong pagsunod kanako. Paglipay o pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo dito sa langit. Giingon usab nila niini pagsipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. So those are the beatitudes, no? So kini tanan katong akong gibasa tanan, gideliver to siya ni Jesus for just like one sermon. No, usa ka walihan ra to niya giwali tanan pulong in just one particular time. No? And then mahibala nato nga sa pagwali ni Jesus ato nga mga pulong, dili dayon ma-digest sa mga disciples unsay pasabot ato nga mga pulong. So, ang ginabuhat ni Jesus is that from time after time, gina-explain niya ang certain points sa iyang gitudlo kato nga sermon. Depende po sa sitwasyon kung asa sila. No, for example, kung naglisod sila, pahinumduman ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga paglipay o pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo. So, katong tanan words, verse 3 paingon sa 12. Kabalo gyud ko nga dili kun kabalo mo ta nga dili sa ma-digest for just like one hearing. Dili sa ma-digest sa usa lang nimo ka paminawan. So ginabuhat sa Ginoo from time after time, ginatudlo niya to depende sa sitwasyon. No, ginapahinumduman niya. So, ingana ang ginabuhat ni Jesus. But ana nga time sa Matthew 5, put tanan ni Jesus all together. No, all together in one great sermon. No?
Actually, kung tanaw na to ang gospel po, mao ni siya, ang katong gibasa nato, mao to siya ang first ever recorded sermon nga gibuhat ni Jesus Christ. No? Na sermon nga grabe ang kamatuoran o grabe ang gahom, grabe ang wisdom nga madunggan sa tao. So sugod ta sa verse 1, nag-ingon din sa verse 1, sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, mitunga siya sa bungtod ug milingkod didto. Unya, mialirong kaniya ang iyang mga tinun-an. So, moto nga ni adto una si Jesus sa bungtod, and then nilingkod siya, and then ang mga tao sa mialirong kaniya aron sa pagpaminaw sa iyang itudlo. So, naay pangutana, asa daw ni nga bukid karon? Asa siya dapat nagtudlo? Kay kabalo mangita nga kung ma-identify siya, himuon dayon sa historical site. No? So, ang kanang pangutana dili ma-identify asa nga bukid. It's just that ang giingon ni Lucas, no, sa Luke 6:17, kung unsa sa klase nga bungtod, ni ana diri sa Luke 6:17. No, kay si Lucas kay grabe man sa writer, no, kanang specific siya musulat. Niala si Luke dire sa 6:17 nga unsa sa klase nga bukid, pero milugsong si Jesus gikan sa bungtod kuyog sa iyang mga apostoles. Mitindog siya sa usa ka dapit nga patag kauban sa panon sa iyang mga tinun-an. So, ang tubag sa pangutana unsa siya klase nga bukid is that nasa verse nga mitindog siya sa usa ka dapit nga patag. So level place plain. Okay, base mo niya magunahon tao kana bitong kanang incline. Dili incline ang location sa giwalihan ni Jesus, but plain, no, patag. Patag. So nagwali siya sa patag nga lugar. And then, ingon na dito sa verse, balik dito sa Matthew 5, na nilingkod, right? So, sa ako pang giingon sa inyo ha, ang rabbi sa ilaha, ang teacher, ang preacher sa ilaha, basta gani mo tudlo na mulingkod siya. No, sa tuwa bangod kay mutindog, right? But sa ilaha, ang teacher nila mulingkod. Kaya by the time nga mulingkod siya, magsugod na rin siya tudlo. Okay, maskin ganin sa eskwelahan karon ang mga maestra, mga maestro, kung tindog man gyud, di ba? But sa ilaha is that a rabbi and a teacher is that mailahan nimo kung mutudlo na siya kay mulingkod siya. So mo to nga kung ibalik nako sa Matthew 5 chapter 5 verse 1, nilingkod si Jesus. So mo na to ang indication nga magsugod na siya og tudlo. Mo na tong ang iyang mga tinun-an, no, mialirong kaniya, no, nipalipot kaniya aron sa pagpaminaw. So, mo din ni karon nga diri na dayon nagsugod ang beatitudes, no, ang beatitudes, ang list of beatitudes. So, ato sa unang sabton, unsa di ay ang beatitudes, no? Okay. So, from the Latin word beati, which is translated as blessed, now pasabot is a pronouncement of blessedness. No, it's a pronouncement of blessedness. So, nay uban version sa Bible, kung inyo ang nabantayan, happy is the one, right? Happy are those who know. Happy are those who are. Ang mga Bible translation nga happy. But ang napay version nga ang word po kay blessed are those. Right? Sa Bisaya kay bulahan kadtong. But sa for example sa GNT na version, example lang no, Matthew 5 verse 3. Yan rin sa GNT nga happy are those who know they are spiritually poor. The kingdom of heaven belongs to them.
happy, right? So ato ta sa NASB, sa New American Standard. Ang word po nga gigamit dito is that blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. So, according sa usa ka theologian, a pastor, and a Bible teacher, no? Namatay naman niya si R.C. Sproul. Niingon siya, the word happy is a poor choice because it fails to include the intensely spiritual depth. No? So, dili kayo siya mo uyon sa translation na ang word kay happy. Kay dili siya lawom. No? Lahi ang word nga happy o ang blessed. Ang happy is just mabawra when ang blessed is lawom. No? So, being happy and being blessed are two different levels with regards to spiritual depth. No? So, mas intense ang word nga blessed kaysa sa word nga happy. So, ako man ay explain karon kung sa kalahian sa duha. But ang goal sa Ginoo is parehas ra. No, ang goal niya is to give, ihatag sa lalaki o babae, or I say, to give men and women blessing. Mao'y goal sa Ginoo. Either blessed or happy, isa na ang goal, which is to give men and women joy. Real joy, gladness, fulfillment, contentment. Mao na ang gusto sa Ginoo nga maangkon nato. Mao na gipangandoy niya nga mabatunan nato, no? Ang kanang panalangin, kanang kalipay nga tinud-anay. Mao na ang gusto sa Ginoo sa iyang katawhan. So, kung atong tanawon sa Matthew lagi, balik ta sa Matthew chapter 5 verse 3. Ingon dito sa NASB, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Verse 4, palihog ko, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. So, daghan kayo paingon sa verse 11. Blessed are those. Bulahan kadto. So, ang kanang word na blessed, kung atong ipon, is that niabot siya sa usa lang ka chapter for like 9 times. Verse 11 paingon ay verse 3 paingon sa verse 11. 9 times nagbalik-balik ang word nga blessed. And kung tanaw nato ang verse 12, ang katapusan dayon sa pronouncement ni Jesus sa blessing is that nagresulta siya og great rejoice. Nagresulta siya og exceeding gladness. Pasagan ninyo ang verse 12, di ba? Dili na siya blessed. Ang giingon dira kay paglipay ug pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. No? Ngabot pasabot, if you are blessed, then you should be joyful. No? Dapat malipayon ka. So gikan pa sa sinugdanan, makita na nato ang whole point ni Jesus na gusto niya nga masabtan nato, mga tinunan niya, mga disciples, unsa ang tinuod nga kalipay. So before masabtan nato na, kinahanglan niya una i-define unsa ang true joy. Unsa ang true happiness. Unsa ang true blessing. So iya sang gi-define nganong sulat niya to verse 3 pa ingon sa 11. So before nato let us look upon the biblical context of the Beatitudes. Tanaw nato ang biblical context niya. So ingani siya. Tanaw ta sa Old Testament o sa New Testament before ta musturya ato nga mga pronouncement ni Christ. So sa Old Testament adto ta sa Malakay chapter 4. Di ba ang last book sa Old Testament kay Malakay? Unsa ang last verse nga giingon before nag-stop ang Ginoo? Verse 6, unsa yung last nga giingon sa Ginoo? Hiusahon niya ang mga ginikanan o ang mga anak aron dili ko laklagon ang inyong nasod. Sa English, sa NASB, balihog ko, nag-ingon dito, He will restore the hearts of the fathers to their children and the hearts of the children to their fathers,
so that I will not come and smite the land with a curse. So, ang Old Testament, nag-end sa word na cursed. Cursed. No? Cursed. So, ang Old Testament, it ends with a curse. Nagikan sa Ginoo. Cursing. No? Which is, mo ni ang comparison na ako ang atong makita with regards to the biblical context. Na ang Old Testament nag-end siya sa Malachi 4:6, and then nag-end siya with a curse. No? It's cursing ang Old Testament. It's about the law, it's about the judgment, it's about death. Kay unsa gani ang samputan sa balaod, kamatayon. Kay walay maka 100% obey sa law. Right? So, the law, ang resulta sa law is death. And also, ang Old Testament, nag-start sa of Genesis. And then, ang hari, kamano kita mo, ang pinakauna nga hari sa kalibutan kay si Adam. Unsa yun sa
to 5. Yan na siya, pagmatngon nga dili ka maugtas sa imong pagpaningkamot nga madato. Sa usa ka pagpamilok, mahimong mahanaw lamang ang imong salapi. Daw gitugkan kining pako ug mulupad sa halayo sama sa usa ka agila. Amo na yang na-realize. No nga ang salapi mura sa kalapati nga mukhawa nga dayon. No mo yang nga nasa usa ka pagpamilok. Mahimong mahanaw lamang ang imong salapi. No? And then, mo pag hindi yang na-realize sa Ecclesiastes. No, after sa Proverbs, kay after man sa Proverbs ng Ecclesiastes. Niana siya dili sa chapter 5, verse 13 to 17. Niana siya, si Solomon diya pinagsulat ani. Aduna pa'y makalilisang nga butang nga akong nakita din ini kalibutan na. Ang tao magtigom og salapi tagana sa panahon nga magkinahanglan sila niini. Ug unya mawala lamang kini sa walay hinungdang patigayon. Hangtod nga wala ka hinuon sila ikabilin sa ilang mga anak. Mubiya kita niining kalibutan nga walay dala. Sama nga sa atong pagkahimugso wala kitay dala. Wala gayud kitay madala sa tanang hinaguan. Makalilisang kini. Mubiya kita sama sa atong pagkahimugso, maghagok kita pagdakop sa hangin ug unsa may atong makuha. Masinati gayud nato ang kinabuhing pait, puno sa kasubo, kabalaka, kasuko ug balatian. Oy, na-realize niya. No? Nga si Solomon dato bright, famous, gwapo, tanan na ana sa iyaha. Yet ang iyang na-realize is that it's all useless. It's all vain. Nga kung ingon kag vanity, it means emptiness. No? Mo na ang na-realize ni Haring Solomon. Usapod ka hari nga na-fail sa iyang duty. No? Makita na to, nabi tayo mga superstar, mga artista, mga sikat na kayo dato, tanan na sa ilaha, and then mag-end up mag-suicide, maghikog, magpakamatay, tungod kay na ay butang na dili mapuno sa kalibutan. No? Kinsa na may makapuno? Ang Ginoo. So, mao na ang point ni Jesus. Nganong i-preach niya ang Beatitudes to teach men and women what real joy is. Unsa gyud ang tinuod nga kalipay. No? So, mo na karon nga ginatudlo niya sa mga tao nga ang butang nga naa sa kalibutan ug ang kalibutan dili makapuno sa espiritual nga panginahanglanon. Sa sulod nga panginahanglanon. No? Ang maka-feel na gyud sa espiritual kaya ang espiritual rasan. Ang maka-feel sa physical kaya ang physical rasan. For example, kung mag-away mo sa imong asawa o sa imong bana. No? Example lang. Pagpalit og physical na butang. Kung makasulbad ba sa inyong away? Ang kana nga makasulbad ba siya sa away ninyong duha? No? For example, nag-away mo sa imong bana nag-asawa. Magpalit ka og sakyanan. Niya dili sakyanan inyong giawayan. Do you think masulbad ang problema nga which is problema sa sulod? No? I mean, inyong giawayan, wala na kayong panahon sa buhay, etc. It's about time, no? Iana. So, dili ang physical ang makasulbad sa sulod nga problema. Mao bitaw nang kung natay emosyonal na problema, walay tambal nga makaayo ana. Okay ra ang tao kana bitaw natay problema sa sulod, sa hunahuna, sa kasing-kasing natay mga kabalaka. Okay ra yung tao nay tambal ana nga mapalit na sa mercury. No nga mawala ang kaning sakit sa akong kasing-kasing nga gipasakitan ko. Walay tambal nga makaayo ana. No?
ang magkaayo sa sulod, ang sulod na sad. Ang sulod na po ng mga butang. And then, for example, sa physical, kung giwaw ka, gigutom ka, unya, siran dahil mo ang tawag eschatology, soteriology, or whatever doctrines nga mo makita sa Bible, do you think masulbad ang problema? Unsa may makasulbad sa gutom ug sa uhaw? Mukaon ka, physically. Right? So wala epekto sa imuha ang soteriology or eschatology kung gigutom ka. So ang makasulbad sa problema sa physical, ang physical rasad. O ang makasulbad sa problema sa spiritual, kaya ang spiritual rasad. Okay? So, muna, nag-ingon si John MacArthur na you cannot feel a spiritual need with a physical substance. Muna iyahang gingon. Na dili nimo ma-feel ang spiritual, ang sulod, pinaagi sa physical na mga utang. So muna ang gina-preach ni Christ. No? He is preaching to the people that we will never find true joy in this side of the earth. Dili nato madawatan og maangkon ang tinuod nga kalipay aning kalibutan na. No? So, the tree of happiness, of true happiness and joy and blessedness does not grow in the soil of curse. It is in the soil of blessing. So, karon, kabalo mo with regards to the joy that the world offers to the people, kabalo mo unsay ilaha, unsay effect, unsay resulta na, no? Ang resulta na is that it will do more discomfort ang butang nga mahatag sa kalibutan sa tuwa. Mas, for example, material things, physical things, for example, sexual desire, kaya naman yung na lang, umogin na ilang kalipay, and then, kwarta, balay, kadaghan. Ang effect ana sa atua, abi natog maunay makapalipay, pero mao di ay nay mas kapadako sa buslot sa emptiness sa atong kalag. It will do more harm to us. It will do more discomfort. Na ang standard and means sa kalibutan sa kalipay kay mas kabahog sa garpo, kaulag sa tao, pagkamasinahon sa tao. No? Mas ang kabahog, ang kalipay nga ma-offer sa kalibutan kay ang iyahang ginabahugan kay ang garbo nato, ang atong pagkamasinahon, ang atong pagkaulag, ang fleshly nga mga butang. For example, ang imong kalipay sa kanan, tanang kolta. Unsay gina-feed ana sa imo, unsay ginabahog ana sa imo. It will build more pride. Di ba? Wala tayo kolta, humble ta